Ang bagong anime na The Beginning After the End is a fantasy action manhwa that follows the story of Arthur Lewin, isang hari sa past life niya na muling isinilang sa isang mundo na paon ng magic, monsters, at isang kakaibang energy system na tinatawag na mana. Sa bagong buhay na to, nabigyan siya ng second chance, hindi lang para maging mas malakas, kundi para mabuhay ng may bagong purpose. Dahil dala pa rin niya ang memories at experiences niya bilang isang king sa dating mundo, sobrang bilis ng progress niya. Bata pa lang, natutunan na niyang gamitin ang mana in ways na never pa nakita ng iba. And dahil dun, naging isa siyang kakaibang warrior, someone powerful, feared, and respected. Pero hindi lang puro lakas ang naging journey niya. Habang lumalaki, natutunan din ni Arthur kung paano maging isang better person. Along the way, nakilala niya ang iba't ibang tao, mga kaibigan, mentors, pati mga kaaway, na nagturo sa kanya ng lessons about trust, sacrifice, and what it really means to be. Habang umiinom si Kegel, nakatitig siya sa baso, iniisip na hindi pa rin siya makapaniwala kung gaano kainit na paksa tungkol sa masked swordsman ngayon. Ayon sa ilang kwento, siya raw ang apprentice ni Jasmine Flamesworth. Kahit na tila malabo yun, ngunit ang pinakakatawa-tawa, ay hindi lang siya pumasa sa B-class straight mula sa kanyang rank exam, kamakailan lang ay umangat siya sa A-class matapos yun. Iniisip na kung totoo yun, magiging A-class siya sa loob lamang ng 2 taon mula nang magsimula siya sa kanyang karera. Tumingin siya sa kanyang kamay, iniisip na siya ay nasa bingit ng pagiging C-class adventurer na 3 taon nang bumagsak sa exam para umangat, lumingon siya kay Terman na nambubulabog ng mga tao sa bar. Iniisip niyang makatwiran kung bakit galit si Terman, isa itong veteranong B-class augmenter, ang maskaradong swordsman na iyon ay siguradong masakit para sa kanyang sobrang taas ng pride. Biglang nagbukas ang pinto ng bar, at lahat ng tao'y tumingin sa pinto. Nang makita ni Kugel kung sino ang pumasok, kinabahan siya at pinagpawisan, walang iba kundi si Arthur ang dumating. Nakasuot ng maskara si Arthur at nakatayo sa pinto. Napatingin si Terman at ngumiti, itinapon ang baso ng alak sa sahig, at hinugot ang kanyang espada mula sa belt nito. Tumitig siya kay Arthur at sinabing hindi niya inaasahan na dumating siya. Tahimik na nakatayo si Arthur sa bar habang si Terman, hawak ang espada, ay nagsabing na ito ang maliit na swordsman na pinag-uusapan ng lahat. Lumapit si Terman kay Arthur, at sumigaw si Kugel. Tinatanong si Terman kung ano ang balak niyang gawin. Inilagay ni Terman ang espada sa sahig at tinanong si Arthur kung nasaan ang maganda niyang tagapagtanggol. Hindi pinansin ni Arthur si Terman at tahimik na naglakad palayo. Nainis Terman kay Arthur dahil sa pagwalang bahala sa kanya. Tumayo si Terman sa likuran ni Arthur, sinubukan niyang atakehin si Arthur ng kanyang espada at sinabihan niya ito, na dahil lang ba sumikat siya sa mga chismis na yun, akala ba nito mas magaling na siya sa kanya. Isang tao sa bar ang natakot at sumigaw, na kumalma lang siya, bawal pumatay sa lugar. Hindi nakinig si Terman at sinimulan na niyang hiwain si Arthur sa gitna. Ngunit biglang nagkaroon ng liwanag na pagsabog, at ang mga tao sa kafe ay nagsigawan at nagtakbuhan palabas ng pinto. Nakatayo si Terman na may ngiting nakapinta sa kanyang mukha habang unti-unting nawawala ang liwanag at usok. Bigla siyang natakot at pinagpawisan, tinanong kung ano ang tumama sa kanyang espada na ngayon ay nasa sahig. Si Arthur ay nakatayo malapit sa espada. Ang sahig ay may bitak at usok ang umiikot sa paligid nila. Iniisip ni Terman kung nakaiwas ba si Arthur o nagmintis siya ng tira. Lumingon si Arthur at tumingin ng matalim kay Terman. Dahil sa galit nagpakawalas si Terman ng isang malakas na mahika sa paligid. Inatake ni Terman si Arthur, ngunit iniwasan ni Arthur ang bawat tira niya ng sunod-sunod. Pagkalipas ng ilang saglit, tumigil si Arthur sa isang lugar, at sinamantala ito ni Termin. Iwinasiwas niya ang kanyang espada habang galit na tinanong kung yun lang ba ang kaya ni Arthur. Biglang may naputol, at tumilamsik ang dugo. Ang maskara ni Arthur ay nadampian ng dugo, at isang putol na daliri ang bumagsak sa sahig. Napasigaw si Kugel sa pagkagulat. Napasigaw si Terman nang maramdaman ang sakit. Dumadaloy ang dugo mula sa kanyang kamay. Sa harapan niya ay si Arthur, na nakatayo at nakatapak sa espada ni Terman. Isang maliwanag na lilang aura ang lumabas mula kay Arthur habang tumingin siya pababa kay Terman. Habang nanginginig ang mga tao sa bar, napaatras sila mula kay Arthur. Si Kugel ay napalunok, iniisip kung anong uri ng presyon ang nararamdaman niya.
Si Thurman, umiiyak, bakas ang takot sa mukha habang si Arthur pinadama ang kanyang presensya kay Thurman at sinabi kung tapos na ba ito. Pagkatapos ay tumalikod si Arthur at naglakad papunta sa counter. Si Kugel ay lumapit kay Thurman at sumigaw. Sinasabihan ng kaibigan niyang kumuha ng yelo para sa mga daliri ni Thurman upang maibalik pa yon gamit ang isang emitter, habang ang mga tao sa bar ay nananatiling takot sa presensya ni Arthur. Pagdating ni Arthur sa counter, inilapag niya ang ilang barya at tinanong ang waitress kung nandoon ang sako ng rasyon na nakapangalan sa kanya. Nanginginig na sumagot ang waitress na oo, kukunin niya ito agad. Habang natanggap ni Arthur ang sako ng kanyang rasyon, naglakad siya papunta sa pintuan, ang ibang tao ay nakatingin sa kanya. At ang ilan naman ay nakatuon kay Kugel at sa kanyang mga kaibigan na nakapalibot kay Thurman sa sahig. Pagbaba ni Arthur sa hagdan, doon ay naghihintay si Jasmine, nakatingin sa kanya. Tinanong niya kung bakit siya natagalan. Habang inaayos ni Arthur ang sako ng rasyon sa kanyang kabayo, sumagot siya na natagalan ang waitress sa paghahanap ng rasyon. Si Jasmine, nakatayo sa tabi ng kanyang kabayo, ay tumingin sa kanya at napansin ang dugo sa kanyang maskara. Tinanong niya kung bakit yun may dugo. Hinubad ni Arthur ang kanyang maskara upang tingnan, at habang sinusuri yun, inayos niya ang kanyang buhok at sinabing, walang permanenteng pinsala. Pareho silang nagsimulang maglakbay patungo sa dungeon. Habang naglalakbay sila, tinanong ni Jasmine kung makakasama nila si Sylvia. Hindi, ang tugon ni Arthur at ipinaliwanag na nakikipag-ugnayan siya kay Sylvia, at nagiging mas matalino na siya sa pagpapadala ng mas detalyadong mga mensahe. Ngunit tumanggi pa rin itong makita sila hanggang sa maging handa siya. Malungkot na sinabi ni Arthur na kung ano man ang ibig sabihin nito. Pagkatapos, sinabi ni Jasmine na malamang gusto ni Sylvia na maging mas malakas pa bago magsimula ang school, kaya kailangan na nilang mag-focus sa kanilang misyon at magmadali. Pagdating nila sa kanilang destinasyon pagkatapos ng matagal na paglalakbay, nakita nila ang isang grupo ng mga tao na nakaupo sa mga bato sa tabi ng burol, naghihintay para sa kanila. Pagbaba nila sa kanilang kabayo ay biglang dumating si Lucas at sinabihan sila na mas marami na silang makakasamang mga augmenter, samantala si Arthur ay nadismaya nang nakita si Lucas. At may biglang dumating, sinabihan sila ang mga huling nag-sign up, at ipinakilala siya sa grupo. Nakipagkamay siya kay Arthur, at nagulat ang lalaki sa matibay na handshake. Napaisip siya na totoo ang chismis tungkol sa Masked Swordsman. Dahil dito ngumiti siya at ipinakilala ang sarili bilang si Reginald Bastion, isang A-class augmenter, at mayroon siyang Earth attribute na solid yellow core. Tumingin si Reginald kay Lucas at sinabi niyang tila pamilyar na siya kay Lucas Wicks, isang Class A dark yellow conjurer na nag-specialize sa apoy, habang si Lucas ay tumingin na may kayabangan. Pagkatapos, ipinakilala ni Reginald ang isang malusog na lalaki, na siya si Creel Masser, isang water attribute augmenter, at magiging tank nila. Tumingin si Reginald sa isang batang lalaki na nakaupo, habang sa isip ni Arthur at naalala niyang isa siya sa mga kandidato sa B-rank noon na hindi alam ang kanyang pangalan. Dahil dito, ipinakilala ang sarili bilang si Elijah Knight, nagsabing siya ay isang Class A Dark Orange Conjurer, at isang specialization sa Earth. Pagkatapos, isang lalaki na may hawak na wand ay tumayo at nagpakilala na siya si Oliver Hembat, isang Class A Dark Yellow Stage Conjurer at isang Emitter Deviant na nag-specialize sa healing. Naisip ni Arthur na medyo mayabang, pero nakakatuwa naman na may emitter sa grupo. Samantala, isang babae may masayang mukha, sinabi niyang siya ay si Samantha Tempest. Siya ay isang Class A Dark Yellow Stage Conjurer, at nag-specialize sa water. Lumapit siya kay Arthur, bahagyang yumuko dahil sa taas nito, at ngumiti habang namumula at nagsabi na marami siyang naririnig tungkol sa kanyang bilang isang Masked Swordsman. Pagkatapos, isang lalaki na may armor ang lumapit sa kanila, at si Reginald ay pinakilala siya na si Brald Landon. Nakipagkamay siya kay Arthur at Jasmine. Habang nakikipagkamay si Landon sa kanila, ngumiti siya at nagsabi na siya ay bagong maging isang AA class, light yellow stage augmenter at isang fire attribute. Si Brald ang maglid sa kanila ngayon. Pagkatapos, tumingin siya kay Arthur at Jasmine, at tinanong kung maaari silang magpakilala sa kanilang sarili. Nagpakilala si Jasmine, sinabi niyang siya ay isang light yellow stage, AA class augmenter na may wind attributes at dalawa ang espada. Nang marinig ito ni Brald, ngumiti siya at sinabi na natuwa siyang may isa pang AA class sa grupo. Pagkatapos, nagpakilala si Arthur bilang note, sinabi niyang siya ay isang light orange stage, A class augmenter na may fire attributes,
Nang marinig ito, nilapitan ni Samantha si Arthur at tinanong kung siya ba ay may fire attributes. Dahil narinig niyang wala siyang elemental affinities, sumagot si Arthur na hindi niya ginagamit ang magic niya para sa mga personal na dahilan. Napansin ni Brold ang bag ni Arthur na nakasabit sa kanyang balikat at tinanong kung bakit pareho silang may mga bag na wala ba silang dimension rings. Tumugon ang dalawa na wala. Tumingin si Brold kay Lucas para dalhin ang kanilang gamit. Ngunit si Lucas ay nainis lang dahil puno na ang sa kanya at pinasa niya ito kay Oliver. Sinabi ni Oliver hawak niya ang mga gamit ni Miss Samantha. Si Elijah ay nagtaas ng kamay at nagsabing may espasyo pa siya. Ngumiti si Brold sa sinabi ni Elijah. Lumapit si Elijah kay Arthur at Jasmine, iniabot ang kanyang kamay na may suot na dimension ring at inaabsorb ang kanilang gamit. Naisip ni Arthur na si Lucas ay mayroon ding dimension, kahit na si Elijah dahil ang teknolohiyang ito ay mula sa mga sinaunang mages na nagtayo ng floating city ng Cyrus, kahit na ang mga maliit na storage space na dimension rings ay nagkakahalaga ng libu-libong ginto. Matapos maabsorb ni Elijah ang kanilang mga gamit, nagpasalamat si Arthur sa kanya. Habang si Elijah ay ngumiti na namumula ang pisngi, pagkatapos ay tumalikod ng awkward at naglakad papalayo. Habang silang lahat ay nagtataka sa kilos ni Elijah, nakita ni Brold na handa na ang lahat. Tumungo sila patungo sa pinto ng dungeon para pumasok. Si Brold ang nauuna pababa sa dungeon, habang papailalim na sila ay pinaalalahanan sila ni Brold, na malapit na sila sa unang level ng dungeon kaya mag-ingat. Si Brold ay nakaramdam ng kakaibang sa kuweba, biglang may nahulog na bato mula sa ibabaw, nang marinig ang tunog ng bumagsak na bato, lahat sila ay tumigil. Lumingon at tinignan ng bato, naunawaan ni Brold na may mali. Kaya tumingin siya sa itaas. Nagulat sila nang makita ang libu-libong mga bat monster na naglalakad patungo sa kanila. Sumigaw si Brold na may mga bat runners at lumapit sa kanila upang umatake. Si Oliver, na nakatayo ay nabato sa gulat at paparating na ang mga halimaw upang umatake sa kanya. Ngunit dumating si Jasmine para iligtas si Oliver sa mga bat runners, at si Creel Master ay mabilis na iniharap ang kanyang shield para tapusin ang halimaw. Nagbigay ng utos si Brold na maghanda sila. Habang tinitingnan ni Oliver ang mga monster, ginamit niya ang kanyang wand upang mag-cast ng magic ng resilience augmentation. Nakatayo si Oliver sa gitna nila. Hawak ang kanyang wand at lumiwanag ang paligid nito, habang ang iba pang mga miyembro ng grupo ay nakapaligid sa kanya, nakahanda sa laban. Habang nililipol ng mga bat monsters ang grupo, si Reginald ay lumaban gamit ang kanyang weapon at pinukpok ang mga bat monster. Si Elijah ay ginamit niya ang kanyang wind magic upang itira ang mga bato sa mga halimaw, at madali silang natapos. Habang tinatapos ni Brold ang mga halimaw, sinabihan niya ang kanyang kasamahan na walang saysay ang patayin sila lahat, tipunin na lang nila ang kanilang mana at stamina. Samantala si Lucas, gumamit ng magic upang lumikha ng isang fire cyclone, na isang tornado na apoy na tumupok sa lahat ng mga bat monsters sa kuweba. Sa kabila ng lahat ay nagalit si Brold kay Lucas dahil hindi siya sumunod sa utos nito, na huwag mag-aksaya ng mana at kung alam ba niya anong klaseng dungeon ito. Hinayla ni Lucas ang kanyang sarili mula sa pagkakahawak kay Brold. Tugon ni Lucas na may galit, ginawa niya yun para matapos agad at makatipid ng mana ang iba. Si Brold ay tahimik at nadismaya, kaya inutusan niya ang kanyang kasamahan na magmadali bago pa sila bumangon uli. Si Arthur ay tumingin ng may gulat kay Brold sa narinig nito, at patuloy na silang lumakad. Ngunit ang dungeon na ito ay kilala sa mga misteryosong nilalang na hindi na kayang patayin, mga nilalang na nakatakas mula sa yakap ng kamatayan at hindi na pwedeng mamatay, walang monocore na maaaring ma-harvest ng mga adventurer, at walang katapusang laban na walang kapakinabangan. May dahilan kung bakit tinawag ng mga unang nag-explore ang dungeon na ito bilang ang mga nakakatakot na libingan. Matapos nito, nagpatuloy sila sa paggalaw at dumaan sa madilim na kuweba. Habang lumalakad, si Brold, si Arthur, at si Lucas ay gumamit ng mga fireballs sa kanilang mga kamay upang magbigay ng liwanag. Napansin ni Brold ang isang nakatagong pasukan sa harapan nila. Sinabi niyang ito ang lugar na pasukan na natuklasan niya noong nakaraang beses. Tiningnan ni Arthur si Jasmine, sa isip niya na ito ang dahilan kung bakit sila pumunta sa condemned dungeon na ito. Pagkatapos, tinanong ni Brold si Elijah kung maaari ba niyang lumikha ng mga handhold sa pader. Gumamit si Elijah ng kanyang wind magic upang lumikha ng mga handhold sa pader. Si Brold ay nagsimulang umakyat sa pader gamit ang mga handhold, at ang buong grupo ay sumunod sa kanya.
Si Brold, hawak ang fireball, ay nagsabi na makararating lang sila sa susunod na palapag bago siya magpasya na magbalik kasama ang grupo. Sinabi niya, walang makakapagsabi kung anong makikita nila sa ibaba, pero naniniwala siya nandoon ang artifact na nagpapahintulot sa mga Batrunners na mabuhay ulit. Narinig ito ni Thrill, sinabi niyang okay lang basta makuha niya ang tamang bahagi ng ginto matapos ibenta ang mga yaman na nasa ibaba. Tumawa si Brold at sumang-ayon, dahil dito magpatuloy silang lahat na sumunod kay Brold. Ngunit habang naglalakad, bigla na lang may naapakan si Oliver at itinataas ang kanyang paa upang makita kung ano yun. Naramdaman ni Samantha na mainit kaya't inangat ang kwelyo ng kanyang shirt at pinapa-air out ang sarili gamit ang kanyang mga kamay. Nakita ito ni Oliver na mumula na tinitingnan siya. Sa kanilang paglalakad, biglang hinawi ni Arthur si Samantha para sanggay ng isang bagay patungo sa kanila gamit ang kanyang espada. Nagulat si Samantha sa kanyang nakita, at tumigil si Brold at si Reginald, lumingon sa direksyon ng bagay na yon. Si Reginald, nagalit kay Brold kung bakit hindi sila sinabihan tungkol sa trap. Sumagot si Brold, wala naman trap nung pumunta siya dito, na may gulat na reaksyon. Pagkatapos hawak ni Arthur ang bagay sa kanyang kamay at tinignan ito ng mabuti, napagtanto niya hindi ito isang trap kundi isa itong mana beast. Dahil dito sinabihan ni Brold ang lahat na maging alerto at nagpatuloy silang naglakad. Habang lumalakad sila, pinawisan silang lahat dahil sa init mula sa fireball at ang siksik na espasyo. Sinabi ni Brold ay nakarating na sila, ngunit may naramdaman siyang kakaiba. Hula ni Lucas hindi ito mainit tulad ng dati. Samantalang si Arthur ay naramdaman ang matinding presyon na dumarating mula sa unahan, hindi ang init kundi ang malakas na presyon na sumasabog mula doon. Patuloy silang naglakbay, at pagpasok nila sa kuweba, biglang gumalaw ang lupa, at lahat sila ay nagulat. Biglang lumabas ang malaking halimaw na parang isang uod na lumabas sa lupa, na mas ikinagulat ng lahat. Habang si Oliver ay namutla at nanginig sa takot sa kanyang nakita, samantala tinawag ni Brold si Thrill para gamitin ang kanyang kakayahan, tumalon siya gamit ang kanyang pananggalang para gumawa ng isang barrier gamit ang water magic at balutin ang buong grupo. Nagtanong si Thrill kay Brold kung andito na ba ang halimaw nung huling beses. Wala, ang tubo ni Brold na may pagkagulat sa nangyari. Sinabi ni Thrill, hindi ito makatarungan para sa isang bagong klase ng hayop na pumasok sa ganitong klaseng dungeon. Ang halimaw ay parang naghahanda para sa isang atake. Kaya sumigaw si Brold na maghanda ang lahat. Ngunit nakita nila dumaan lang ang halimaw sa ibabaw ng kanilang barrier at bumalik sa lupa, na pinagtataka ito ni Reginald at ganun din si Elijah na hindi sila ang habol nito. Habang tahimik na nakatayo si Arthur, biglang nagsalita si Oliver, na kung maghihintay lang ba sila habang pinapanood ang uod, na naguhukay sa lupa o pupunta sila para kunin ang artifact. Si Oliver ay nagsimula ng lumakad at sinabihan si Samantha na sumunod sa kanya para maprotektahan niya ito. Sapagkat wala siyang pasensya sa iba, si Brold ay sumigaw, pinabalik si Oliver, ngunit si Samantha ay nag-aalangan. Si Brold ay sinabihan si Oliver, na kailangan munang nilang alamin kung anong nangyayari bago sila magpatuloy sa mas malalim na parte ng kuweba. Hindi pinansin ni Oliver ang sinuman at tumuloy siya patungo sa madilim na kuweba, samantalang si Arthur ay nakaramdam siya ng isang kakaibang presyon sa paligid. Naiintindihan ni Arthur kung anong mangyayari sa paligid at bigla siyang tumalon. Tinawag niya si Lucas na mag-cast ng heatwave barrier, at agad na tumalon si Arthur patungo kay Brold, at hinayla siya pabalik. Nagulat si Brold habang tinutulungan siya ni Arthur na umatras, at hinudyatan niya si Lucas na gawin na ito. Habang sinasabi ito ni Arthur, si Lucas ay nagulat at nainis pero ginawa pa rin niya, ginamit ang kanyang magic upang mag-cast ng heatwave barrier. Lahat sila ay nakatayo sa ilalim ng barrier, habang si Oliver ay nanatiling nasa labas ng barrier. Tinitingnan sila. Tinawag ni Arthur si Oliver na mag-cast ito ng barrier ngunit bago niya magawa yon, isang firestorm ang lumaganap at si Oliver ay nalunod sa mga apoy ng storm. Sinira ng apoy ang buong paligid at tanging ang heatwave barrier lang ang nakaligtas. Tumama ang mga biyak na bato sa barrier at nagkaroon ito ng butas. Ngunit si Samantha, gamit ang kanyang magic, ay nag-cast ng water barrier upang mapigilan ito. Lumitaw ang isang rainbow sa ibabaw ng kanilang heatwave barrier habang ang apoy ay natapos at ang tubig ay dumaloy. Nang humupa ang storm at ang tubig ay huminto sa pagpatak, nagulat sila nang makita ang kalansay ni Oliver na nakahiga sa harapan nila. Ang usok ay lumalabas mula sa kanyang katawan, at ang berdeng hiyas ay nakahulog sa tabi ng kalansay.
Lahat sila ay may malungkot na ekspresyon habang tinitingnan ang kalansay ni Oliver. Ang buhay ng isang pasikat na tao ay nagwakas lang dahil gustong mapansin ng babaeng kasama nila. Si Arthur kinuha ang hiyas mula sa lupa at inihagis ito kay Samantha. Sinabihan siya ni Arthur na palitan ng gem ng kanyang wand dahil ang gem na hawak niya ay mas malakas ito. At sinabihan ni Arthur ang lahat na pagpatuloy na sila. Sumang-ayon si Brold kay Arthur, kaya nagbigay siya ng utos na kailangan na nilang lumabas agad bago pa may masabugan ulit. Ang lahat ay nagmamadali na para makalabas, ngunit lumabas uli ang malaking uod. Tinawag ni Brold si Creel para mag-cast ng water magic upang humarang sa harapan nila at ginawa itong isang barrier, at inutusan din ni Brold sina Samantha at Elijah na maghanda. Si Samantha, gamit ang kanyang wand, ay nag-cast ng Siren's Howl at tinir ito patungo sa halimaw, habang si Elijah ay lumikha ng stone serpents upang atakihin ang halimaw gamit ang lupa. Ngunit nagulat si Elijah nang nakita niyang hindi sapat ang kanyang mahika na mapigilan ang halimaw. Si Brold ay nabahala dahil ang spell ni Elijah ay hindi nakakapinsala, kaya tinawag ni Brold si Jasmine at si Reginald na sumama sa kanya para umatake sa halimaw. Agad silang sabay na umatake habang si Jasmine at Brold ay tumalon ng mataas. Unang umatake si Brold ng maraming hiwa sa halimaw gamit ang kanyang fire sword. Sumunod si Jasmine gamit ang dalawang dagger na may wind magic, at si Reginald ang kanyang malakas na maso, kaya nagkaroon ng mga pagsabog sa katawan ng halimaw. Habang si Lucas ay nakaramdam ng takot, iniisip niya na ang normal na apoy ay hindi makapinsala sa halimaw, kaya kailangan niyang palakasin ang kanyang apoy para matalo ang halimaw. Biglang umatake ang halimaw patungo kay Arthur, na mabilis kumilos para makaiwas, at hiniwa ang isang likido para makalusot sabay inaktibo ang kanyang espada na apoy. Inatake niya ang halimaw gamit ang piston stamp magic, tumalon siya patungo sa halimaw at hiniwa niya ang mga pangil nito, kaya naputol ang mga iyon. At inutusan si Jasmine na umatake, inikat ni Jasmine ang kanyang mga patalim na may wind magic, na ang dahilan na puruhan ng halimaw, umatungal ang halimaw, at nagsimulang dumaloy ang dugo mula sa bibig nito. Tinawag ni Brold si Lucas para umatake, ngunit pinigilan sila ni Creel na maghintay, at idinagdag na tumatakas na ang uod. Pagkatapos, nang naramdaman na ni Brold na okay na ang lahat ay sinabihan na niya na magpatuloy. Habang si Lucas ay nagmalaki sa sarili, at sinabi na yun na ba ang lahat para matakot sila sa napakalaking halimaw na yun, biglang yuminig ang lupa muli, na ikinagulat ni Lucas kaya nabitawan niya ang kanyang tungkod. Habang ang lahat ay naging alerto na sa pwedeng mangyari, si Arthur ay may napansin sa kanilang sitwasyon, at sinabi sa kanila na hindi sila gustong patayin ng uod, binibigyan lang sila ng oras para sa susunod na pagsabog. Nagsimula ang pagsabog, at si Creel, gamit ang isang kamay, hinawakan si Elijah at nilikha ang isang water barrier para protektahan sila mula sa pagsabog. Si Reginald ay agad gumamit ng earth magic para takpan ang sarili sa pagsabog. Samantala, sinubukang lumikha ng mahika si Samantha gamit ang kanyang wand ngunit hindi gumana, kaya si Brold ay tumakbo para iligtas siya. Sa kabilang dako, iniabot ni Jasmine ang kanyang kamay kay Arthur, ngunit napansin niya si Lucas sa malayo para kunin ang kanyang tungkod. Tumakbo si Arthur patungo kay Lucas para iligtas siya, ginamit ang kanyang apoy upang protektahan si Lucas mula sa pagsabog. Sa kabila ng pagsagip ni Arthur kay Lucas ay nagawa pa itong magalit sa kanya. Bigla, napatingin siya kay Brold at nagulat. Si Brold ay nakaupo sa harap ni Samantha upang iligtas siya mula sa pagsabog, ngunit napatingin si Samantha kay Brold, at laking gulat niya nang mapansin ang naputol na braso nito. Hinawakan nila si Brold ng mabuti para gamutin ang sugat sa naputol niyang braso. Ginamit ni Arthur ang kanyang mainit na espada upang sunugin ang sugat at pigilan ang pagdurugo, habang si Samantha ginamit ang kanyang mahika para pagalingin agad ang braso ni Brold. Kaya nagpahinga muna sila sandali. Samantala si Creel ay binigyan ng sandwich si Arthur, at sinabi na ang pinakamagandang paraan para kainin ito ay initin ang loob ng bahagya, sapat lang para matunaw ang keso. Binuksan ni Arthur ang sandwich, ginamit ang kanyang apoy upang initin ito at nakaramdam ng sarap si Arthur. Nakita niyang nakangiti si Creel at nakisuyo na initin din sa kanya. Biglang nagulat ang dalawa sa kanilang nasaksihan. Nagalit na itinuro ni Lucas si Brold, at sinabi kung mali ba siyang sumama sa kanila. Isa sa rason kung bakit siya sumali sa misyon, dahil ang leader nila ay isang veterano at AA class mage, at ngayon,
Hindi lamang pilay ang kanilang leader, ngunit nawala na rin ang kanilang amitter. Nang narinig ito ni Broad ay nagalit siya kay Lucas, na nagawa pa niyang magreklamo siya mismo ang nagbitiw ng sandata niya na parang tanga, at kinailangan pang iligtas siya ni Note. Dagdag pa ni Broad, nasa kontrol niya ang sitwasyon, hindi katulad niya na hindi man lang nagawang protektahan ang sarili sa tamang oras. Pinaliwanag niya na kinailangan niyang protektahan si Samantha, hindi sana nangyari yun kung naging alerto lang siya at nagawang itayo ang barrier. Kung ginawa lang ni Lucas ang kanyang trabaho ay wala sana sila sa masamang sitwasyon ngayon. Biglang nagsalita si Arthur at pinahinto sila. Sinabihan niya si Lucas na tumigil na ito sa kanyang pagrereklamo. Imbes na tumigil ay nagawa pa niyang asarin si Arthur na isa lang siyang augmenter na may orange core. Tumugon si Arthur ng malamig. Wala siyang pakialam kung siya ay yellow core, silver core, o Diosman. Sa madaling salita, isa siyang pabigat. Dahil dito, galit na galit si Lucas kay Arthur at binundol ang balikat nito habang naglalakad palayo. Lumapit si Arthur kay Broad na kailangan niyang magpas siya bago sila magpatuloy. Pinaliwanag niya ang sitwasyon na may ilang paso si Reginald pero kaya pang gamutin, ang iba ay kayang magpatuloy, pero kailangan niyang magdesisyon kung sisuko siya o magpapatuloy. Tugon ni Broad kay Arthur na magpapatuloy siya dahil baka ito na ang huli niyang dungeon raid, kaya sisiguraduhin niyang matatapos niya ito. Biglang nagsalita si Samantha. Nagtanong na may pag-alala kung paano siya makikipaglaban ng may isang braso na lang. Sinagot siya ni Broad, isa pa rin siyang AA class augmenter at hindi siya maging pabigat sa kanila. Naisip niya na si Note ang dapat manguna sa grupo. Nagulat si Arthur sa sinabi ni Broad, ngunit idinagdag nito, siya ang pinakakalmado sa kanila kahit sa harap ng hindi inaasahang mga bagay. Isa siyang likas na leader. Sa likod ni Arthur, tumango sina Reginald, Creel, at Elijah bilang pagsang-ayon. Nang tumingin si Arthur sa mga babae, tumango rin ang mga ito. Dahil dito walang nagawa si Arthur kundi pumayag, kaya sinabi ni Arthur na magpahinga muna sila ng isang oras bago magpatuloy. Sa paglalakad, huminto sila sa isang pader. Pinaliwanag ni Broad na hindi niya maintindihan, kahit nakakaiba ang bahaging ito, ang lagusang ito ay hindi pa kailanman nasarado. Nagsalita si Reginald na wala nang silbi ang magreklamo tungkol dito. Ginamit niya ang kanyang maso para hampasin ang pader. Ngunit nagalusan lang ng kaunti. Sinubukan niya ulit. Gamit ang kanyang mahika, kinolekta ni Reginald ang mga matutulis na bato sa paligid at pinakapit ang mga ito sa kanyang maso. Sa buong lakas niya, iwinasiwas niya ang kanyang martilyo gamit ang kanyang impact blast skills upang hampasin ang lagusan at subukang basagin ito. Ngunit naiupi lang ito, kaya napabuntong hininga na lang si Reginald. Tinapat ni Jasmine ang kanyang balikat, at sinabi ni Jasmine na subukan nila ulit gamit ang kanyang wind magic, at tumango si Reginald. Tumakbo si Jasmine patungo sa pader ng lagusan, naglunsad ng isang wind magic blast, habang si Reginald ay naglagay muli ng matutulis na bato sa kanyang maso, sabay nilang inatake ang pader, kaya nagkaroon ng malakas na impact sa paligid nito. Sa wakas, bumagsak ang pader na nakaharang sa lagusan, isang maliwanag na lugar ang bumungad sa kanila. Dahan-dahan, nagsimula silang lahat maglakad papasok habang si Arthur ay nasa unahan. Iniisip kung paano ito nananatiling buo kahit walang mga haligi na sumusuporta dito. Habang naglalakad, si Samantha ay humawak sa mga bulaklak at namangha. Si Reginald, tahimik na nagmamasid, habang si Creel ay nakaramdam ng pagod at antok, kaya sinabi niya na pwede muna silang magpahinga dito. Narinig ni Arthur ang suhestyon, hindi siya sumang-ayon dahil nakaramdam siya na may kakaiba sa lugar, kaya manatiling alerto. Si Creel nagawa pang magreklamo, na wala siyang naririnig o nakikita maliban sa damo at mga puno. Habang naglalakad si Arthur, iniisip niya na may kakaiba talaga sa lugar, pero hindi niya matukoy na parang may kulang dito. Biglang napatingin si Jasmine, nagulat nang makita ang isang lalaking papalapit sa kanya mula sa usok, at nakaramdam si Jasmine ng kakaiba sa kanyang sarili. Bigla, narinig ang malakas na tunog ng isang bagay, nagulat si Jasmine at agad siyang tumingin kay Creel, na nakatayo sa gilid na may nakitang kakaiba. Nakita niya ang imahe ng kanyang fiancé